Hello mga kapolitika, magandang araw muli sa inyo. Heto na naman tayo sa isang panibagong kwentuhan at maraming salamat sa muli sa pagtunghay dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang sa ating YouTube channel, please don't forget to like and subscribe for more video. Mga kapolitika, ang ating pag-uusapan sa ngayon itong issue nga ng AKAP. So kung bakit natin ito pinag-uusapan, kasi nga napakalaking halaga po ng pondo ng ating bayan ang nakapaloob dito. Hindi lamang milyon mga kapolitika, kundi tumataginting lang naman na 26.7 billion pesos ang pera na inilaan dito sa AKAP project. And in fact, pinaimbestigahan na nga at may hearing na nga ito sa Senado sa pangunguna ni Senator Amy Marcos. At siya nga rin ay nagulat dito sa AKAP program na ito. Bakit ngayon niya lang daw narinig? And by the way, ang AKAP program mga kapolitika, ito ay acronym ng Ayuda para sa Kapusang Kita program. So ito ay under DSWD umano ang sabi ng mga kongresista. Pero pinabulaanan na ito ng DSWD at ang sabi nilang AKAP daw ay hindi daw magmumula sa kanila yung pamimigay. So something is wrong dito or something is fishy dito mga kapolitika, kung kaya kinakailangan talaga natin na talakayin ito. So ang budget nga dito sa sinabi ko na is 26.7 billion at pinaimbestigahan na ito ni Senator Amy Marcos sa Senado. At ang sabi nga dito, kasi nung nagkaroon ng hearing, ang napanood ko mga kapolitika, is itong 26.7 billion is wala pa pala itong mga guidelines. Wala pa itong mga terms and conditions mga kapolitika kung saan, kailan at sino yung mga beneficiaries nitong AKAP program na ito. But ang sabi noong DSWD, yung head ng DSWD is ang idea nila is para ito doon sa mga bracket na very poor na mga Pilipino mga kapolitika, yun ang sabi. So maganda itong ginagawa ni Senator Amy Marcos na binubusisi kasi hindi naman ito maliit na pera lang mga kapolitika. At isa pa, ang point dito ni Senator Amy Marcos is baka magamit nga ito doon sa People's Initiative na isinusulong ng Congress. Alam naman natin na yung People's Initiative is yung nagkakalap sila ng mga perma or lagda bawat distrito sa Pilipinas, at kung makalap na nila or ma-achieve na nila yung minimum limit or minimum na perma bawat distrito sa bansa, is magkakaroon nga nitong pagbabago ng konstitusyon, itong charter change na kanilang isinusulong dyan sa Congress. So yun ang ayaw ni Amy Marcos, na maisakatuparan itong People's Initiative nila at gagamitin itong 26.7 billion. Kasi ito yung duda niya mga kapolitika, kung bakit itong 26.7 billion is bakit wala pa umanong mga guidelines, wala pa umanong mga terms and conditions. So yun ang ipinagtataka ni Senator Amy Marcos. But nung napanood natin yung update kahapon mga kapolitika, is bumuelta nga itong congressman at ang sabi niya is meron daw lagda si Amy Marcos dito sa AKAP program na ito, at pinakita niya nga doon sa gilid yung perma ni Amy Marcos, kasi sinasabi ni Amy Marcos na ngayon niya lang daw narinig at nagulat siya dito sa halaga. Kung nagulat siya doon sa AKAP program kasi ngayon niya lang narinig, is mas nagulat daw siya doon sa halaga noong program na sinasabi ng mga congressman. So kasi ang pino-point out dito ni Amy Marcos, ang nasa likod nitong malaking pondo na ito is itong ang House Speaker na si Martin Romualdez, at alam naman natin yung kanilang conflict. Meron nga silang di pagkakaunawaan kasi nga gustong baguhin nitong Congress itong ating system of government dito sa Pilipinas, which is yun ang napakalaking tutol dito si Senator Amy Marcos. So ang sabi naman ni Amy Marcos, kasi ito palang perma na pinapakita ng kongresista, yung update kahapon, ito pala mga kapolitika is isang electronic signature. So it means hindi niya daw alam na may perma siya doon, pero nung lumabas na doon sa DBM, doon sa Deliberation of Budget and Management, is nandun na daw yung perma niya without her knowledge. At kahit pa man may personal na interest ito mga kapolitika, itong ginagawa ni Senator Amy Marcos, kasi nga mag-election next year at kailangan niya magpursige, magpabango na laban nitong korupsyon sa ating gobyerno sa pangunguna niya, is mayroon ding advantage ito ang mamamayang Pilipino. So positive din ito para sa atin mga kapolitika, kasi kailangan nga din naman ng transparency sa paggastos ng ating pondo ng taong bayan, kasi hindi lang milyon or 1 billion ang involved dito at 26.7 billion nga ayon doon sa report.
So yun lamang ating masasabi dito mga kapolitika. Kayo ano yung masasabi, opinion o reaksyon hinggil dito sa pag-iimbestiga nga ng Senado dito sa AKAP program na ito. Kasi hindi lang naman si Amy Marcos ang nagpupursige na imbestigahan at bungkalin itong issue ng AKAP, kundi yung mga ibang senador din katulad nila Bato de la Rosa at ni JV Ejercito. So hindi lang siya mag-isa na nag-uungkat nitong issue ng AKAP. Okay, so maraming salamat mga kapolitika sa inyong panonood. Yun naman ang ating reaksyon dito sa isyong ito. Please don't forget to like and subscribe for more videos.